Flowering na tayo mga kaagre. So ito yung ating 7 months old na lakatan. So umpisa na. Umpisa ng bakbakan sa pagbalot. So kailangan talaga mag-flowering mga kaagre para doon sa quality. Para doon sa quality ng bunga. Kasi alam naman ninyo dito mga kaagre sa Mindanao ay talagang yung competition pagdating sa quality ng bunga ay kailangan na kailangan. So, nakapag-spray na tayo ng ating Pasgrow, yung foliar natin. Diyan. So, ito yung mga babalutin natin. So, kailangan natin protektahan. So, ito pa. Marami pa dito. Yan. Ito yung ating 7 months old mga kaagre na babalutin ngayon. Nag-direct na tayo mga kaagre kasi kadalasan ginagawa natin flowering pagka kinabukasan yung balot, pero ngayon kailangan natin diretso na kasi nga malayo-layo na area to mga kaagre. Malayo-layo na area to para minsanan na yung trabaho. So ito yung high density din natin mga kaagre, 1 meter yung pagitan. Ayan, 1 meter tapos 2 meter, high density pa rin to, kaya sobrang lapit na pagkatanim. So ang kagandahan dito na area mga kaagre ay 7 months pa lang ay ganito na, nakapagbalot na tayo. So yun lang, tuloy-tuloy lang natin yan. So may mga paraan tayong mga ginagawa rito kung bakit naaga natin itong napabunga itong area na to. So unlike dun sa kabilang area natin, umabot talaga ng 8 to 9 months yun bago nag-umpisang magbunga. Pero dito ay talagang maaga-aga. So magandang indication. Yan. So ayan, marami-rami yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So pwede rapito dyan. 7 lang. Yan kuya, kaya? Parang sa taas kuya, bilangin mo yan. Sa pinakataas niya, 2. Hindi yung piling, yung sipi. Sipi ba? Kana, kaya? Abot siya? 13? Kung 13, okay yan. Okay sa akin yung 13. Sa maganda. Kasi pagka yung yun ang tanggalin, sa ilalim yung itira. Para yung lusog niya. So ganito yung saging mga kaagre, hindi lang gano'n na itatanim natin. Pagdating sa bunga, kailangan pa rin nating alagaan para magiging quality. Importante yung baging na yan dito sa Mindanao mga kaagre. Kasi pag wala ka niyan dito, nako, diamond spot, abutin ng saging mo, talagang wala. Ayaw, bibili ng buyer yan. So simula ng pagkabalot mga kaagre, mga 65 to 75 days pwede na natin i-harvest yan. So kaya nga may ribbon tayo na yellow. So every balot ibang kulay ng ribbon kasi yun na yung indication natin sa harvest. So yung batch niya yan. Kaya ingat-ingat lang talaga sa pag-akyat pagka ganitong activity. Kasi akyat baba ka rito. Yan yung ribbon. Yun yung indication kasi 65 to 75 days harvest na yan. So bubuksan natin to after 50 to 60 days. So doon natin makikita kung pupwede na. So doon na tayo mag selection ang i-harvest. Ayan. Pagka may tinanim, may aanihin pagdating ng panahon. Ulan yata, ayan Ulan kuya? Ulan? Nang hindi, parang may ulan na paparating mga kaagre Basa-basa tayo nito ngayon. Wait tayo ngayon nito na basa kasi malayo-layo tayo sa bahay.
Ulan niya. Oh, malaki to. Malalaki to. Akyatan na naman. Akyatan na naman. Ito na yung stage na malapit-lapit na mga kagre pagka ganitong bagging na. Maganda-ganda presyuhan ngayon. Sana hindi bumababa. Hindi bababa. So 55, 52, 53 yung presyuhan dito sa area. One, two, three. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Kaya? Kaya? Kaya. Importante kaya yan. Medyo maulan-ulan dito ngayon sa Mindanao mga kagre. Kaya yung dahon natin medyo may tama-tama ng sigatuka, pero na-control natin ng pag-i-spray ng ating foliar na fast grow. Yun. Tapos ribbon. So pang November harvest to. So marami na rin lumalabas rito, yung mga puso, yan ang dami na. Ang dami na, ito yung mga maunang ma-harvest natin, yung mga naunang balot dito sa area na to. Ito yung malaki talaga to. Yan, malalaki din yan. Yan. Goods din yan. Mayroon pa rito malaki, eh. So. Wow.